4:48. O, sinakto, di ba? Sakto. Pagpatak ng i-8. Oo. Sakto. Dapat, kailangan, di ba? Magandang umaga. Good morning, June. Maraming masaya ngayon. Kasi Hindi halata, 30th of the month. Hindi halatang puyat ka. Hindi, inantay ko kasi si Ayan. Nagpupuyat ka ba? Nagpupuyat pa ako? Oo. Kasi si Ayan. Dahil sa asawa. Inantay ko kahapon. Kasi Meron bang, pag-coding siya, 8 o'clock siya, mga 9 na siya nakakauwi. Sabay ba kayong kumain? Oo naman. Except syempre nung breakfast and lunch. Pag dinner na lang. So pag dinner talaga sabay kayo? Pag dinner na lang. Hindi yung pag ito talagang tulog ka na, darating siya, gano'n. Hindi na. Minsan tulog na ako, ginigising na lang niya ako. Yan, talaga naman si Rina. Siyempre, diba? Alright, maganda umaga mga kasangbahay. Araw po ng Martes at 30 ng Mayo 2017. Sa ngalan po ni Kuya Daniel Razon, ako po si Jun Suriao. At ako naman, si Rina Villamor Camara. Narito na po ang mga humahataw na balita. Pangulong Rodrigo Duterte posibleng lumabag sa konstitusyon kung hindi pakikinggan ang posisyon ng Kongreso ukol sa martial law declaration ayon sa ilang senador. Malacanang nilinaw na walang layo ng Pangulo na i-bypass ang Korte Suprema at ang Kongreso sa pagdedeklara ng martial law. Mga politikong sangkot sa iligal na droga, protektor at tagapondo umano ng Maute Terrorist Group ayon sa hepe ng pambansang pulisya. Security cluster at ilang matataas na opisyal ng AFP ipinaliwanag sa Senado ang dahilan ng pagsasailalim sa buong Mindanao sa batas militar. Ilang senador at dating opisyal ng pamahalaan kabilang sa mga sasampahan ng bagong reklamo kaugnay ng pork barrel scam ayon sa DOJ. Mahigit 1,000 residente sa isang barangay sa Bolinao, Pangasinan natulungan sa libreng medical mission ng UNTV at Members Church of God International. Let me just tell everybody that I have declared martial law for Mindanao. Dapat pakinggan ni Pangulong Duterte ang panig ng Kongreso sa usapin ng kanyang martial law proclamation. Ito ang giniit ng ilang senador kasunod ng naging pahayag ng Pangulo na hindi nito pakikinggan ng Kongreso at maging ang Korte Suprema. Ito ang hataw na balita ni Nel Maribuhok. Posibleng lumabag sa konstitusyon si Pangulong Rodrigo Duterte kung hindi nito papakinggan ang magiging posisyon ng Kongreso, partikular na kung mapagbotohan sa isang joint session na maipawalang bisa ang deklarasyon ng martial law sa Mindanao. Ito ang reaksyon ni Liberal Party President at Minority Member Senator Kiko Pangilinan sa naging pahayag ng Pangulo na hindi papakinggan ng Kongreso o Korte Suprema kaugnay ng kanyang martial law proclamation. Ay dapat pag-isipan niya ng husto. He should rethink his current position because that is clearly a violation of our Constitution. Ayon naman kay Senator Cynthia Villar, mas mabuting hintayin muna ang magiging aksyon ng opposition bloc sa usapin na ito. I think if there is a moves on both houses, a joint session to revoke, then he has to listen. Kaso wala namang move na ganun. Para naman kay Senator Win Gatchalian, ang mahalaga ay naipatutupad ang nararapat na seguridad sa Mindanao. The most important part is na contain yung violence and chaos within that area and also para hindi kumalat sa buong Mindanao. Sa ngayon, 5 senador pa lamang mula sa opposition bloc ang lumagda sa resolusyon para magsagawa ng joint session. Inaasahan tatalakayin agad dito ng Kongreso sa plenaryo bago magtapos ang sesyon ngayong linggo. Mula sa Pasay City, ako si Nel Maribuhok, humahataw sa balita. Iginiit naman ng Malacanang na walang layon si Pangulong Rodrigo Duterte na i-bypass ang Korte Suprema at ang Kongreso sa idineklara nitong martial law. Ito ang hataw na balita ni Rosa Licos. Nilinaw ng Malacanang naging pahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte noong Sabado na pagdepende sa assessment ng tauhan ng militar at pulisya sa pagpapatupad ng martial law sa Mindanao. Hanggang hindi sinabi ng police, pati armed forces, na safe na ang Philippines, this martial law will continue. Hindi ako makinig sa iba.
Mga Supreme Court, yung mga congressman, wala man sila dito. Ba't sila ba ang nagpapakamatay? Sila ba ang naghirap dito? Ayon sa Malacanang, walang layon si Pangulong Duterte na baliwalain ang Kongreso at Korte Suprema sa isyu ng pagdedeklara ng martial law. Nais lang anyang igiit ng Pangulo na mas alam ng pulis at militar ang sitwasyon sa lugar, kaya sila ang nakakaalam kung dapat na bang tapusin o palawigin pa ang martial law sa Mindanao. Dagdag pa ng opisyal, mas maigi rin na mag-usap ang mga militar, pulisya at ang dalawang sangay ng pamahalaan para sa mga rekomendasyon. It simply means to say that those who have true and accurate report and which he will depend on will be the military and the Philippine National Police. Samantala, mahigit 300 residenteng naipit sa bakbakan ang nailigtas na ng mga otoridad. Wala pang detalyadong ulat ang Armed Forces of the Philippines sa natitirang bilang ng mga sibilyang naipit sa bakbakan. Subalit kinumpirma nitong cleared na mula sa mga terorista ang malaking bahagi ng Marawi City. The armed forces and the police and all our forces are in complete control of the city except for certain areas of the city where they continue to hold. These are the subject of clearing operations that are continuously being conducted. Mula sa Malacanang, ako si Rosa Licos, humahataw sa balita. Nagbigay na rin ng tulong ang Zamboanga City Government para sa mga naapektuhan ng nagpapatuloy na military operations sa Marawi City. Ito ang hataw na balita ni Dante Amento. 300 sako ng bigas, karton-kartong canned goods at noodles ang ibinigay ng Zamboanga City para sa mga residente na apektado ng bakbakan sa Marawi City. The city is of course our partner in all terms of projects at activities, lalong-lalo na sa humanitarian activities. So alam po nila na we have the capacity through our Navy to bring the goods or our Air Force to bring the relief goods doon sa Marawi. Ipapadala ang mga relief goods ngayong araw sa pamamagitan ng Navy vessel katuwang ng AFP Western Mindanao Command. Mamayang hapon naman ay inaasahang maipamimigay na ito sa mga nangangailangan. Ayon kay Zamboanga City Mayor Beng Climaco, ramdam nila ang hirap na pinagdadaanan ngayon ng mga residente ng Marawi. Naranasan din nila ang kaparehong sitwasyon nang mangyari ang halos isang buwang kaguluhan sa lugar noong 2013 Zamboanga Siege. Ilang lugar din ang nagpaabot sa kanila ng tulong. Pinapakita natin ang ating pagsuporta sa Marawi. So on behalf of the people of Zamboanga, we would like to express our wholehearted support and assistance to the internally displaced people of Marawi. Tiniyak naman ng AFP Westmencom na makararating ng maayos ang tulong sa mga biktima ng kaguluhan. Mula sa Zamboanga City, ako si Dante Amento, humahataw sa balita. Doble sikap ngayon sa pagbabantay sa mga baybayin ng Mindanao ang Philippine Navy. Kasunod pa rin ang nagpapatuloy na kaguluhan sa Marawi City. Ito ang hataw na balita ni Marisol Montaño. Patuloy pa rin nakabantay ang dalawang barkong Philippine Navy na BRP Gregorio del Pilar at ang pinakabagong asset nito na BRP Davao del Sur sa Davao City. Matatandaang dumao ang dalawang barko noong Huwebes, 2 araw matapos ideklara ng Pangulo ang martial law. Katuwang ang Eastern Mindanao Command, PNP, Maritime Police at iba pang ahensya ng gobyerno, tiniyak ng Philippine Navy na mas pinaigting nila ang seguridad upang wag nang kumalat pa ang kaguluhan sa Marawi. Yung ating mga floating assets, nagdo-double up tayo ng mga maritime patrols, maritime security, and of course yung ating mga special operations group o Naval Special Operations Group is laging nakaantabayan. Sa ngayon, patuloy ang higpit na pagbabantay ng grupo sa iba't ibang coastal areas ng Mindanao. Even gabi, madaling araw, at lalo na pag umaga, yan, dire-diretso yung pagpapatrolya ng ating mga barko. Samantala sa unang pagkakataon ay gaganapin sa Davao City ang pagdiriwang ng ika-119 na anibersaryo ng Philippine Navy bukas. Kasabay nito ang pagkomisyon sa BRP Davao del Sur na inaasahan na magdadaluhan ni Pangulong Rodrigo Duterte. Mula sa Davao City, ako si Marisol Montaño, humahataw sa balita. Nasa kustodiya na ng National Bureau of Investigation ang mahigit 500 kilo ng shabu na nasabat ng Bureau of Customs sa magkahiwalay na bodega sa Valenzuela City noong Sabado. Ito ang hataw na balita ni Aiko Miguel.
nga ng Forensic Chemistry Division ng National Bureau of Investigation ang mahigit 500 kilo ng high-grade shabu na nasabat ng mga tauhan ng Bureau of Customs sa magkahiwalay na bodega sa Valenzuela City noong Sabado. Batay sa inisyal na pagsusuri, ang mga nasabat na kontrabando ay ikinukonsiderang high-grade shabu. This is the second biggest haul of methamphetamine hydrochloride, more popularly known or more commonly known as shabu. And this is 505 kilos interdiction of illegal shipment. Ang matagumpay na operasyon ay naisakatuparan dahil sa impormasyon mula sa intelligence report ni Mr. Zhang Zhaohe, Director ng International Enforcement Cooperation Division of Anti-Smuggling Bureau, General Administration of China Customs. Sa ngayon ay patuloy na inaalam ng mga otoridad kung anong sindikato ang responsable sa pagpasok ng naturang droga. Malaki yung possibility na syndicated ito kasi organized ang paggalaw po nila. Yung pong empake nitong kargamento na to. As of now, patuloy pa rin yung ating monitoring dun sa area and we will continuously coordinating with the Bureau of Customs. Samantala sa kabuuan, nasa 605 kilos ang nasabat na shabu sa Valenzuela City at ang 100 kilos ay nasa kustodiya naman sa ngayon ng PIDEA. Mula sa Maynila, ako si Aiko Miguel, pumahataw sa balita. And for the other stories abroad with us today are our correspondents James Cos from Australia, Bert Cerudo from Dubai. And those are news from around the globe. Ayaw ko umakit sa Everest. Ay, nag-akit ka na ba ng bundok before? Na-try mo na ba? Ano lang, bundukan. Kami, Hindi, maganda talaga yung pag nakakakit ka sa pag naabot mo yung peak, no? Tapos makikita mo yung karagatan. Oo, masaya yun. Papawo ka talaga, no? Si Ayan, madalas kami noon mga dalagat. Pero mahirap yung Everest kasi habang tumataas ka, di ba nagkukulang ng oxygen? Oo, tsaka ilang days yun. Di ba may movies sila na Mount Everest talaga, na may mga namatay nga mga dahil experience doon. nila talaga doon. Yes, so... Bueno, ito kaya, si Tito Jokas kaya pang umakyat ng may tungkod. Sa Radyo La Verdad, 3:50 with Atty. G. Beth at Tito Jokas. Good morning. Ako, good morning. Good morning, June at Trina. Oo, at syempre ahabol pa kayo alas 6 pagpa-full tank na po sa inyong mga sasakyan. Ay nako. Talagang tataas ang presyo. Nga naman. Wala nang ako na lang hindi tumataas dito. May kasama ka. Hindi ka nag-iisa. Tatlo pala tayo. Hanggang 21 years old lang daw ang pagtangkad. 22 years old na tayo kaya wala na tayong chance. Okay. At least bumawi tayo sa edad. Of course. Ang bihira. Kaya mag-umabot po kayo, lagi nalang tumataas yan. Yung presyo ng ating... Timing, no? Kung kailan World market. Dapat ma-abolish na yan. Baka pwede ma-amend. Sino ba si World Market na yan? Pambihirang World Market na yan. I-off na natin yan. Text World Market space off. Si World Market siya rin si PM sa Pilipinas. Ano PM? Pandaigdigang merkado. Pero dapat din sana naman yung ating Department of Energy maipaliwanag lang. Talaga bang tama yan? Talaga bang nararapat dyan? No? Paano ba nakukompute nila yan? Kasi nga ang lagi natin tinatanong, in-order mo nung nakaraang buwan. Dumating sa iyo nung nakaraang buwan, nag-stock ka. Tapos tumaas ngayon ng presyo. Ibig sabihin, ibabase mo sa presyo ngayon o nung panahon na binili mo yun. Yes. Di ba nung panahon na binili mo, tagmura yun eh. Mas mura, Yun lang yung sinasabi natin, paano yung presyohan? Kung minsan kasi mga speculators lang ang nagdidikta dyan eh. Nag-speculate lang sila and then yun, ganun na nangyayari. World market forces. Ibig sabihin pala, dapat dyan, pag talagang tagmura yung mga petrolyo, ay bumili ka na ng pagkadami-dami, mag-stock ka na para pagka di para ding hoarding. Isasabay mo na kung kailan mataas yung presyo. Ayun. Pwede rin mangyari yan dahil sila lang mga nagbubulong-bulungan dyan eh. Naku, sige, napakadami namin, napakainit ng aming mga tatalakayin. Marami. Sobra. Ang dami. Maraming salamat sa inyong dalawa. Narito mga dapat abangan sa ikalawang paghataw ng mga balita. Security cluster at ilang matataas na opisyal ng AFP ipinaliwanag sa Senado ang dahilan ng pagsasailalim sa buong Mindanao sa batas militar. Government Armed Forces bukas sa alok ng mga rebeldeng grupo na tumulong sa operasyon para magapi ang mga teroristang grupo.
ilang senador at dating opisyal ng pamahalaan. Kabilang sa mga sasampahan ng bagong reklamo, kaugnay ng pork barrel scam ayon sa DOJ. Mahigit 1,000 inmates sa New Bilibid Prison na biktima ng food poisoning. Mahigit 100 bilanggo na nanatili pa rin sa NBP Hospital. Kansilado na ang ikalimang bahagi ng peace talks ng pamahalaan at National Democratic Front sa Netherlands. Kasunod ito ng utos ng Communist Party of the Philippines sa kanilang armed wing na New People's Army na paigtingin ang opensiba sa Mindanao sa gitna ng umiiral na martial law. Ito ang hatol na balita ni Joan Nano. Hindi na matutuloy ang ikalimang round ng peace talks ng pamahalaan ng Pilipinas at Communist Party of the Philippines, New People's Army at National Democratic Front. Ayon kay Presidential Peace Advisor Jesus Duresa, may mga bagay na sadyang hindi na napagkakasunduan sa ngayon. Kabilang na dito ang pahayag ng grupo kontra sa pagdedeklara ng martial law ni Pangulong Rodrigo Duterte at ang kawalan umano ng sinseridad bunsod ng patuloy na opensiba laban sa pamahalaan. We are maintaining the decision made not to participate in the 5th round of talks with the Communist Party of the Philippines and the New People's Army and the National Democratic Front. There are no compelling reasons for us to change that decision that had been arrived at on which we announced it. Panghihinayang naman ang nararamdaman ng NDF panel sa naudlot na peace talks. The two parties would like to come out with an agreement on social and economic reforms as soon as possible. It's for the benefit of our people, but because they have decided not to participate, then we would not be able to push through with the discussions on social and economic reforms. So this setback would definitely be a big one in terms of hastening the forging of an agreement on social and economic reform. Iginigiit din ito na hindi sila ang dapat sisihin sa naudlot na pag-uusap ng dalawang panig. So it's their decision, and if the 5th round of talks will not continue and complete itself, then it's their decision. It's their own responsibility. Nilinaw naman ni Government Chief Negotiator Silvestre Bello III na hindi ito ang katapusan ng usapang pangkapayapaan sa rebelding komunistang grupo. What is clear is that we are withdrawing from the 5th round of talks. We are not terminating the talks. They are still around and they are not going home. Then perhaps we can go into informal discussion. We can have discussions by the committees on social and economic reforms. Ako si Joan Nano, humahataw sa balita. Hinihintay na ng Department of Justice ang isasampang reklamo ni Janet Napoles laban sa ilang senador at dating opisyal ng nakaraang administrasyon kaugnay ng pork barrel scam. Nagpahiwatig naman si Justice Secretary Vitaliano Aguirre na posibleng tinuruan lang si Napoles at hindi talaga ito ang utak ng anomalya. Ito ang hataw na balita ni Roderick Mendoza. Maghahain umano ng bagong reklamo si Janet Napoles laban sa ilang senador at opisyal ng nakaraang administrasyon kaugnay ng PDAF scam. Ayon kay Justice Secretary Vitaliano Aguirre, halos tapos na ang salaysay ni Napoles at may hinihintay na lamang na dokumento. Nabanggit umano ni Attorney Stephen David na kabilang sa irereklamo sina Senador Franklin Drilon, Antonio Trillanes, Laila de Lima at dating Budget Secretary Boots Abad. I believe that they were already enumerated there last during yung panahon pa ng nakaraang administration. Hindi nga lang sinama. Dawit sa reklamo si de Lima dahil may kapabayan umano ito sa investigasyon sa scam noong siya pa ang Justice Secretary. Ipinahiwatig naman ng kalihim na si Abad ang posibleng nagturo kay Napoles kung paano maibubulsa ang PDAF ng mga mambabatas. Sinasabi sa akin ni Atty. Abad, paano mangyari yan, Secretary, na si Janet ang magiging pinaka-guilty niyan, samantalang
Parang high school graduate lamang si Jeanette. How would he know the intricacies of a government release of funds? Maray namang itinanggi ni Trillanes at Drilon ang aligasyon. Sabi ni Trillanes, hindi siya kasama sa listahan ni Napoles kahit sa unang investigasyon sa PDAF scam noong 2013. Ayon naman kay Drilon, propaganda lang ito upang patahimikin ang mga miyembro ng oposisyon. Samantala wala pang pahayag tungkol sa isyo sina Abad at Dilima. Mula sa lungsod ng Maynila, ako si Roderick Mendoza, humahataw sa balita. Nanindigan ang pamunuan ng National Grid Corporation of the Philippines na hindi ibabalik ang lupang inaapila ng Social Security System sa kanila. Ito ang hataw na balita ni Mon Hokson. Pinag-aagawan pa rin ngayon ng SSS at NGCP ang 7 ektaryang lupa sa tabi ng GSIS building sa Pasay City. Nakiusap ang SSS sa NGCP na huwag kunin sa kanila ang lupa matapos itong matalo sa expropriation case noong 2015. Subalit nanindigan ng NGCP na hindi nila ibibigay ang lupa sa SSS. Matagal ng plano ng National Grid Corporation na magtayo ng isang substation sa 7 ektaryang lupa sa tabi ng GSIS building sa Pasay. Ang substation ay malaking tulong para masuplayan ng kuryente ang Manila, Makati at Pasay area. Yung itatayo naming substation, hindi naman ho yan para tayuan ng establishmento na pang-pribado ang gamit, no? Hindi ho gamit pang-pribado yan. Ito ho ay tatayuan namin ng isang substation na magsisilbi sa Kalakhang, Maynila. Yan ho talaga yung purpose niya, wala hong iba. Ayon sa SSS, 10 bilyong piso ang maaring malugi sa kanila kung hindi maibibigay ang lupa na pagmamay-ari umano ng mga Pilipino. Kaunting malasakit lang po. Huwag po sana nating kunin ang lupa ng mahihirap na Pilipino. Umapila na ang SSS sa Korte Suprema at hiniling na maglabas ng temporary restraining order kaugnay sa pinagtatalo ng lupa. Mula sa Quezon City, ako si Mon Hokson, humahataw sa balita. Bubuo ng programa ang Department of Agriculture upang maparami pa ang lokal na produksyon ng bawang sa bansa. Mag-i-inspection din ito sa lahat ng bodega ng bawang sa bansa para kumpirmahin kung may manipulasyon nga ba sa supply nito. Ito ang hataw na balita ni Ray Pelayo. Umaabot lamang sa 8% ang inaani ng mga lokal na magsasaka ng bawang kumpara sa kabuuang pangangailangan ng bansa. Kaya naman sa pamamagitan ng National Garlic Development Program na bubuuin ng DA, inaasahang matutugunan na ang problema sa supply nito. I don't see any reason why we could not plant garlic. Kanya lang, pinaniwala tayo doon sa matagal na lang sinasabi na huwag na kayo magtanim ng bawang kasi hindi nyo kaya mag-compete sa China. Target ng kagawaran na pataasin na hanggang 40% ang produksyon ng bawang sa loob ng 3 taon. Ayon kay DA Secretary Manny Piñol, posibleng may manipulasyon sa supply at presyo ng bawang kung kaya't pinai-inspeksyon niya ang lahat ng bodega sa bansa. Base sa monitoring ng DA, umaabot na sa 240 pesos ang presyo ng kada kilo ng bawang sa merkado pero mabibili ito sa Batanes ng 60 piso lamang. Ang sinumang importer na mapatunayang umiipit sa supply ng bawang ay hindi na pahihintulot ang umangkat pa nito. Nalaro lang talaga tayo. Nalaro lang tayo. There is an obvious price manipulation because yun nga, kulang nga yung pumasok na importation. Isasama rin ng DA ang BIR upang matiyak kung nagbabayad ba ang mga bawang importer ng tamang buwis. Mula sa Quezon City, ako si Ray Pelayo, humahataw sa balita. Umabot sa mahigit 1,000 inmates sa New Bilibid Prison ang nabiktima ng food poisoning. Mahigit 100 sa mga ito ang nananatili pa rin sa NBP Hospital. Ito ang hataw na balita ni Sherwin Kulubong. Personal na nagtungo si DOJ Secretary Vitaliano Aguirre II kahapon sa New Bilibid Prison upang tignan ang sitwasyon ng mga inmates na biktima ng food poisoning. Ayon kay Secretary Aguirre, umabot na sa mahigit 1,000 mga bilanggo ang nakaranas ng pananakit ng tiyan at diarrhea. Nagsimula umano itong maranasan ng mga inmates noong Biyernes at dumami ng dumami hanggang kahapon. Wala naman tayong napipinpoint pa na talagang naging dahilan. Basta yan ay noong May 28, parang doon daw nagmula yung maraming sakit, parang doon sa bangus na inihain.
Nagtungo na rin ang mga taga-Department of Health kahapon sa NBP upang suriin ang bangus na pinagmulan umano ng pananakit ng tiyan ng mga bilanggo na karamihan ay galing sa maximum security compound. Bukod sa bangus, sinuri na rin ang tubig sa loob ng NBP na posibleng pagmulan din umano ng sakit na diarrhea. Sa ngayon, hinihintay pa ni Aguirre ang resulta ng pagsusuri na isinagawa ng mga taga-DOH. Tinitingnan natin kung ano naging dahilan nitong parang diarrheal cases na ito. So hopefully magkaroon kagad ng resulta itong tests na ginawa ng DOH para malaman natin kung anong naging dahilan itong mga pagkakasakit na ito. Samantala, nananatili pa rin sa NBP Hospital ang mahigit 150 mga inmates na patuloy na inoobserbahan. Isa naman ang naitalang kritikal dahil sa food poisoning. Sinabi rin ni Secretary Aguirre na nagpadala siya ng mga saging at inumin para maibsan kahit papaano ang diarrhea ng mga apektadong inmates. Mula sa Muntinlupa City, ako si Sherwin Kulubong, humahataw sa balita. Kaya mo yun? Galing, no? Ganda tignan, no? Synchronize yung movement. Akala mo madali lang mag saguan? Oo. Hindi naman. Hindi, merong may technique. May technique sila. Tsaka mga pagsasanay talaga bago sila sumabak dun sa ganong competition. Pero ang ganda tignan talaga, synchronize. Tandaan mo yung aral dun. Ano? Huwag kang mamamangka sa dalawang ilog. Pwede. Maaral naman talaga ito. Aral, huwag kang mamamangka sa dalawang ilog. Dahil yung isang ilog baka mababaw, yung isa malalim. Wala yun. Erase. Ay nako. Para sa mga karagdagang balita, bumisita lamang sa aming website na untvweb.com. At abangan sa ikatlong paghataw ng mga balita. Nasa 400 miyembro ng PNP Special Action Force na nagbabantay sa New Bilibid Prison. Papalitan na ng militar. Eco-Waste Coalition muling nagbabala sa publiko kaugnay sa ligtas na pagbili ng mga school supply para sa kalusugan ng mga mag-aaral. Presyo ng produktong petrolyo ng ilang kumpanya ng langis muli na namang tumaas ngayong araw. At mahigit 1,000 residente sa isang barangay sa Bolinao, Pangasinan na tulungan sa libreng medical mission ng UNTV at Members Church of God International. Kasama ang buong pwersa ng UNTV News and Rescue sa iba't ibang panig ng daigdig. Si Bradley Robusa nasa Baguio City, si Denver Veral sa Cebu, si Dante Amento naman po ay nasa Zamboanga City, si Jane Robles nasa Vietnam, James Cos nagulat sa atin kanina sa Australia, at si Bert Cerudo naman sa Dubai, UAE. Tayo po ay sa bayang napapakinggan sa Radio La Verdad 1350. Totoong balita, tunay na kalinga para sa kapwa. Narito na po ang ikatlong paghataw ng mga balita. Nasa 400 miyembro ng PNP Special Action Force na nagbabantay sa New Bilibid Prison. Papalitan na ng militar. Eco-Waste Coalition muling nagbabala sa publiko kaugnay sa ligtas na pagbili ng mga school supply para sa kalusugan ng mga mag-aaral. Presyo ng produktong petrolyo ng ilang kumpanya ng langis muli na namang tumaas ngayong araw. At mahigit 1,000 residente sa isang barangay sa Bolinao, Pangasinan natulungan sa libreng medical mission ng UNTV at Members Church of God International. Sa detalye po ng mga balita, papalitan na ng mga miyembro ng Philippine Marine ang mga miyembro ng PNP Special Action Force o SAF na nagbabantay sa New Bilibid Prison. Ito ang hataw na balita ni Sherwin Kulubong. Aminado si Justice Secretary Vitaliano Aguirre II na mayroong ilang miyembro ng PNP Special Action Force o SAF na nagbabantay ngayon sa New Bilibid Prison, ang kontrolado ng mga sindikato na nasa loob ng NBP. Ito mano ang dahilan kung bakit nakakapag-operate pa rin ang mga drug syndicate kahit nasa loob ng bilangguan. Meeting namin yun sa Moscow na I believe na dapat magpalit ulit tayo. Kasi yung familiarity masyadong hindi talagang nakakatukso, malaking pera eh.
Kaugnay nito, inihayag ng kalihim na nag-usap na sila ni PNP Chief Director General Ronald Bato de la Rosa hinggil sa pagpapalit ng mga bantay. Sa halip na SAP, mga tauhan na ng Armed Forces of the Philippines ang gagawing bantay sa NBP. Karoon ng palitan ng SAP, pinalitan ng SAP. Pero ngayon, parang minumove ko na yung SAP naman, yung pumalit naman from the military ng Marines. July 21, noong nakaraang taon ang simulang hawakan ng SAP troopers ang NBP upang lalo pang higpitan ang seguridad sa pambansang piitan. Disyembre rin ng parehong taon, pinalitan ng nasa 400 SAP na naunang nagbantay sa NBP. Mula sa Muntinlupa City, ako si Sherwin Kulubong, humahataw sa balita. Tinukoy ng Eco Waste Coalition na ilan sa mga school supply na may mataas na lead content. Pinag-iingat ng grupo ang publiko sa pagbili ng mga gamit pang-eskwela na maaaring makasama sa kalusugan ng mga bata. Ito ang hataw na balita ni Monokson. Pinaalalahanan ng Eco Waste Coalition ang publiko na mag-ingat sa mga nabibiling school supplies na napag-alamang delikado sa kalusugan. Tulad na lamang ng makukulay na bag at lalagyan ng tubig na ito na natuklasan ng Eco Waste Coalition na may mataas na lead content. Ang lead ay nasa mga makukulay na pintura na delikado kung mapapasok sa katawan ng tao. Ang payo ng Eco Waste sa publiko, hindi sapat na makatipid lamang sa bibiling produkto. Kailangan matiyak din kung ito ba ay ligtas para sa mga bata. Katulad ng tumbler na ito, nagkakahalaga lamang ng 50 pesos. Ngunit nang suriin ng Eco Waste, lumalabas na ang lead content niya ay nasa 40,500. Lagpas na doon sa standard na lead content na 90. Ayon sa Eco Waste, napatunayan na nakakababa ng IQ at nakakaapekto sa emosyonal na aspeto ng isang bata kapag nakakapasok sa katawan ng lead. Nababakbak yung pintura. At eventually, pagka hinawakan ng bata yung kanyang inumihan, tapos humawak siya sa tinapay niya, pwede niyang ma-ingest yung pintura. At yun yung delikado kasi mag-a-accumulate siya dun sa katawan ng bata. Sa ilalim ng Chemical Control Order for Lead and Lead Compounds ng DENR, mahigpit na ipinagbabawal ang paggamit ng lead sa mga school supplies. Ipinagbawal rin ng DepEd batay sa Department Order 4 Series of 2017 ang paggamit ng pinturang may lead sa mga eskwelahan. Mula sa Quezon City, ako si Mon Hokson, humahataw sa balita. Gumagawa na ng paraan ang pamunuan ng ilang pampublikong paaralan sa Davao City upang masolusyonan ang lumiliit na kapasidad ng mga pasilidad dahil sa tumataas sa bilang ng mag-aaral. Ito ang hataw na balita ni Marisol Montaño. Problema sa F. Bangoy National High School ang dumadaming bilang ng estudyante sa kanilang paaralan. Matapos ang kanilang ginawang early enrollment noong nakaraang linggo, umabot na ngayon sa mahigit kumulang 5,000 ang mga enrollees. Napahibalo na namo ang ginikanan nga guot kay ng eskwelahan. We cannot refuse enrollment. Kung mag-increase gyud, mag-ano gyud sila? Mag-antos gyud sila sa isa ka classroom having a population of 100 to 110 students in a class. Ganito din ang sitwasyon sa Davao City National High School, isa sa pinakamalaking publikong paaralan sa Davao City. Inaasahang tataas pa sa mahigit kumulang na 11,000 ang estudyante kumpara noong nakaraang taon na 10,000 lamang. Minamaximize namin ang class size ng aming mga klase para ma-accommodate ang mga estudyante. Ayon kay DepEd Region 11 spokesperson Dodong Atilio, kadalasang nakikitang problema tuwing pasukan ay ang pagtaas ng bilang ng mga estudyante kada taon kung kaya't kinukulang na rin sa mga pasilidad ang mga paaralan. Yes, there is still a need to erect more buildings because we're having an additional percentage of population every year. Kaya pangamba ng mga eskwelahan ang siksikan sa mga classrooms sa pagbubukas ng klase ngayong June 5. Sa kabila ng problemang ito, solusyon ng mga paaralan ang morning at afternoon session ng klase sa senior high school habang hinihintay pang matapos ang ginagawang gusali. Mula sa Davao City, ako si Marisol Montaño, humahataw sa balita. Alamin naman natin ang mga balita sa iba't ibang panig ng bansa sa ating Balitang Prom Day.
Mula po sa Baguio City, alamin natin kay Bradley Robuza ang mga balita sa Luzon na imbaga bigat. Bradley. Yes, June, agyamanak na imbag nga bigat kinyam. Dagitoy ti damdamag nga naala tayo ditoy Luzon Region. Pagkat adalan iti Provincial Engineering Office, dagiti karsada sa diyay sumagmamano paset ditoy Northern Luzon para iti plano a circumferential road project. Sigon kini Engineer MacArthur Yap, nagaramid dan iti aerial survey para sa diyay may kabel a road trucks nga mga konektar sa diyay inam a probinsya iti Luzon. Dagitoy ket Pampanga, Tarlac, Pangasinan, Nueva Vizcaya, Aurora, ken Bulacan. Gagara iti daytoy ket tapno makisayan iti nadagsen na trapiko sa diyay Nueva Ecija ken mapapartak iti nagbiyahe dagiti produkto ken dagiti motorista. Bilyon halos ang uubusin nito. Hindi naman ito gagawin ng isang taon lang. Ito naman may continuity ang kwan ito. Ginuwa na malpas na iti circumferential road when no Beltway project into 2019. Dagiti small-scale miners nga ganad sa Jemar Aramat nga mining operations itanga panagtutudo. Ti detalye, daytoy ti damat. May sa iti Cordillera Region sa Aday pinangatong nga insidente iti landslide ken erosion no panawan iti panagtutudo. Ang ating slope dito, ang ating terrain dito sa region is very mountainous, so malaki yung vulnerability. Iso itangaw mas asidag iti panawan iti panagtutudo, nagpalagip manan iti Mines and Geosciences Bureau Cordillera para kadagiti nasurok sa 10,000 nga small-scale miners ito rehiyon. Pamatigmaan iti MGB dagiti minero nga dobyenda iti panag-alwadda sadyay trabaho daken kinanayon na amuan noan niya iti damag iti panawan sakbay agaramid ti operasyon. Sigon pa iti ahensya, talyaagom nga small scale miners iti mga pilpilit na tasomrak iti minaan uri madmadi iti panawan. Kahit alam na nilang malakas yung ulan at delikado, medyo may mga pasaway at pumapasok pa rin. Kaya yun, nagkakaroon tayo ng mga hindi inaasahang mga aksidenteng at hindi magandang pangyayari. Gapo iti daytoy, naaramat iti Mine Occupational Safety Training Seminar iti MGB CAR para kadagiti minero, mine owner, ken stakeholders manipod iti naduma-duma probinsya iti Cordillera. Kabayatan na, nailipasan daytoy na iprepara a geohazard maps dito rehiyon tapno maamuan dagiti delikado a paset. Mausar pa daytoy iti local government units tapno makaited iti pamalaag para kadagiti residente. Dagita ti damdamag na naala tayo ditoy Luzon Region, manipod ditoy Baguio City. At publikin niya, June. Agyamanak, Bradley Robuza. At para naman sa mga balita sa Visayas Region, nasa Cebu City si Deb Riveral. Maayong buntag, Deb. Yes, dagang salamat Monica ug maayong buntag sa atong mga kasangbahay. Aniya na mga balita gikan sa nagalain-laing bahin sa Visayas. Naapa sa 230 million pesos ang kantidad sa kolektahon sa National Irrigation Administration Association sa Negros Island. Apan ig-abot sa Agosto, libre na nga ihatag sa NIA ang irrigation services niini. Sumala kang NIA Regional Manager Mario Sande, sobra sa 30,000 kalibo nga mag-uuma sa Negros nga bona fide members sa asosasyon ang makagamit sa libre nga patubig. The effectivity would be the first cropping of this year, 2017. So, ma-harvest yan sila sometime in August. So, pag-harvest nila sa August, wala na silang bayaran. Kapin 5% nga palayan sa isla sa Negros ang nakadepende sa tubig uwan maong salig kini sa mahatag nga tabang sa irigasyon aron mosaka ang produksyon sa bugas sa rehiyon. Sa laing bahin, hugtan pa sa mga otoridad ang pagbantay sa mga dagat o coastal area sa Cebu nga posible nga agian sa teroristang grupo. Ani ang hataw na balita ni Gladys Tuwabi. Lain-lain nga security measures ang gipakita sa gipahigayod nga Port and Coastal Security Safe Conference gahapon sa Cebu City Police Office, Cebu Ports Authority, Coast Guard ug uban pang concerned agencies. Tumong niini nga masiguro nga di basta-basta nga makasulod ang mga teroristang grupo sa syudad. Human ang nahitabo nga gubat karon sa Marawi City. Bali amo ang gidiscuss ganina kung giistoryahan ganina kung unsa tong mga gitawag nga soft spots sa atuang ports ug sa atong coastal areas nga pwede namo
tabangan para mahimo siyang hard targets. Apil sa mga lakang sa paghugot sa seguridad mao ang pagbutang og K9 sa mga pantalan aron mabantayan ang mga but nga mga pasahero ug sakyanan. Plano sab nga pun-an pa ang CCTV cameras ug magbutang og X-ray machine nga gamiton sa pag-check sa mga dagko nga sakyanan ug ang pagtukod og composite team nga mutabang sa ipahigayon nga checkpoint. Suggested measures to siya na atay ipatigayon nga next nga meeting para na sa konkreto na siguro nga implementation tungod sa dagan sa mga panghitabo karon urgently siya. Gipangayo sab sa mga otoridad ang kooperasyon ug konsiderasyon sa publiko aron masiguro nga walay makasulod nga teroristang grupo nga maghatag og kagubot sa syudad. Gikan sa Cebu, ako si Gladys Tuabi, humahataw sa balita. O kana ang mga balitang atong gitutukan gawas sa kauluhan. Gikan dinhi sa Cebu City, balik din ha sa inyo Monica. Daghang salamat Deb Riveral. At mula sa Zamboanga City, makibalita tayo kay Dante Amentu. Buenos dias, Dante. Buenos dias, June. Buenos dias a todos, mga kasangbahay. Tagial mga notisya na rehiyon de Mindanao. Hindi pa siyempre aprobado hasta ahora el pedimiento que 115 millones de pesos aumento fondo para na security equipment upgrade del Task Force Davao. Asigon kon Alcaldesa Sara Duterte Carpio Masken tasubi el aminaso na seguridad na syudad, hindi pa siyempre pwede dale el entero kay cosa tapidi el grupo. Actualmente taasaya magamanera el gobierno lokal para hindi también falta el grupo na aseguramiento que salvao el ciudad kontra con el magamal elemento. Ang gibuhat namo is gitunga namo mag-invest sa hinay-hinay. So dili mahatag dayon tanan sa ilaha. And dunay papel nagadagan for this request. Fuera na security update, ya pidi también aumento soldado el Task Force Davao para hacer intensificar el seguridad na ciudad. Mientras tanto, positivo el aceptación del magasambuangueño con el ta implementar que no ID no entry policía na ciudad. Taki el detalle. Ya principia ya del semana pasado el implementación de no ID no entry policía na ciudad de Zamboanga. Este parte de la intensificación de seguridad contra con el terrorismo, siguiendo también de la declaración ley marcial de presidente Rodrigo Duterte na entero Mindanao. Primero ya pedí el mga militar con el cooperación del público para que da bueno el de la entrada y salida na lugar. We advise them, particularly na on the next time na dadaan ulit sila, they should have with them their ID because we are recording these people, these persons na tumadaan without these authorized IDs. Ya queda positivo también el aceptación del mga residente con el ta implementan nuevo policía na ciudad. Mas que tiene un poco estorbo, pabor sila con el sistema por causa mas ta sintisigun sila con el seguridad na di ila lugar. Maganda rin po talaga yung ginagawa nila sir para kung ano man po yun, hindi yung taong kahina-hinala na hindi taka dito po sir, ma-rescue ka agad nila sir kung ano po. Yun po. Para secured, para walang problema ba, para wala tayo sa delikado. Alam mo na, sa sitwasyon ngayon. Mientras tanto, ya habla el Zamboanga City Police que ya abaja el incidente del magakrimen, particularmente ya el robbery y theft na ciudad desde cuando ya declara ley marcial. Es el mga notisya ya sa kakitaan na rehiyon de Mindanao. Desde aquí na ciudad de Zamboanga, verá contigo otra vez, June. Muchas gracias, Dante Amentu. Mahigit 1,000 mga kababayan natin sa Pangasinan ang nahatiran ng tulong medikal at iba pang libreng serbisyo mula sa UNTV at Members Church of God International. Narito ang ulat ni Asher Cadapan Jr.
Dumagsa ang mga residente ng Barangay Arnedo sa Bolinao, Pangasinan sa covered court ng Arnedo Elementary School upang libreng maipakonsulta ang kanilang mga problema sa kalusugan. Kabilang narito si Mang Edwin na mag-iisang buwan nang pinoproblema ang ubo, gayon din ang pananakit ng kanyang likod at mga binti tuwing gabi. Nagkaroon siya ng pag-asa na makapagpagamot nang malaman na may isasagawang libreng medical mission sa kanilang lugar. Malaking pasalamat po at nagbigyan nyo kami ng mga gamot namin na kung baga sa amin hindi kami nakakaluwas ng bayan para magpa-check up. Si Ma'am Josephine de la Cruz na isang teacher sa Arnedo Elementary School, sinimantala ang pagkakataon at nagpa-check ng kanyang nanlalabong paningin. Ako'y nagpapasalamat. Lalong lilinaw na yung mata ko sa pagbabasa. At saka maraming nabigyan ng tulong. Sana, yung suggestion nga namin, sana maulit muli. Umabot sa mahigit 1,100 ang napaglingkuran sa libreng medical at optical consultation, dental extraction at laboratory services. Mayroon ding mga nakapagpagupit ng libre at may mga kabataan na sinamantala ang bakasyon upang makapagpatuli. Hindi naman po lingid sa atin na marami po akong mga constituents dito na titiisin na lang po ang naiindang sakit para lang po yung ibibigay, yung pong ibabayad nila sana sa serbisyong medical, dental o optical ay bibili na lang nila ng pagkain nila dahil po sa hirap ng buhay. Kaya maraming salamat po kuya, brother, maraming salamat po sa inyo. Napakalaking tulong po ito. Sa Diyos po ang baburi. Kasama ang Pangasinan News Team, Asher Cadapan Jr. para sa serbisyong Kasangbahay. Para sa iba pang humahataw na balita, bumisita lamang po sa aming website, ang untvweb.com. Si Angela kanina eh. Bakit? Galing eh. Oo naman. Problems, di ba? Oo, kayang-kaya niya yan. Mga ad-libs, kayang-kaya niya yan. Alam ko, sabihin niya yung sinabi natin eh. We are having technical difficulties. Due to the pull of the gravity. Yes, pull of gravity and scene creatures. Signal problems talaga. Kaya nakahanda lagi yung tissue nito, yung audio man natin, handa yung tissue. Sa akin bagay yun, pero kay Angela wag mong bibigyan ng tissue. Yakang-yakan ni Angela yan. Yan po mga hataw na balitang araw po ng Martes, May 30, 2017 sa ngalan po ni Kuya Daniel Razon. Kasama ang buong pwersa ng UNTV News and Rescue sa iba't ibang panig ng daigdig. Ako po si Jun Soriao. At ako naman po si Monica Veralio. Susunod na po ang programang Bawal ang Pikon, Get It Straight with Daniel Razon.